Bombo Syra at sa lahat po ng taga-subaybayan ng inyong programa. Good Oh, evening po. okay. So, Mama, bilang in behalf ng inyong grupo Alliance of Concerned Teachers, ano po yung naging assessment ninyo dito sa ikalimang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Article 1 o ang misuse of confidential fund, particular dito sa Office of the Vice President at ng Department of Education? Unang-una, Bombo Syra, no, isa ito sa mga inabangan naming articles dito sa impeachment trial kasi sabi ngo nga po, kasama rito yung aming ahensya, yung Department of Education, knowing na may krisis tayo sa edukasyon at knowing din na si VP Sara ay resigned DepEd Secretary. Hindi pwedeng hindi kami tututok kasi bahagi yan no, ng sinasabi nating mga pinagkagastusan na dapat sana ay napunta doon sa mga basic na kailangan ng aming sektor at ng mga estudyante at naming mga guro. Okay, so dito sa day 15, iginiit ng defense sa cross-examination na maaring merong security o protective intelligence purpose yung ilang mga aktibidad ni Vice President Sara Duterte. Pero lumabas na yung ilang sa mga budget ginamit sa tree planting, sa Christmas event nito nga sa part ng Department of Education. Para sa inyo, nabigyang katwiran ba itong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education o isang patunay na may irregularidad po talaga? Well, unang-una, gusto talaga nating questionin kung yan ba ay trabaho ng ahensya ng DepEd kasi for the very first time ay nagkaroon po ng confidential fund sa aming ahensya na supposed to be ay ang ginagawa lamang sana ay tugunan no yung pagbibigay ng serbisyo ng edukasyon sa ating mga estudyante. Apakaraming problema pero bakit dito pa no nagkagastos yung ating ahensya? Ang problema po dito sa ating confidential and intelligence fund ay lump sum nga ito, discretionary at ibig sabihin natin dito, hindi sapat na dahilan no na may sinasabing protective operations pa o may posibleng threat pa no kay VP Sara para gumamit ng confidential fund. Ang tanong pa rin natin, paano ginastos, ano ang actual accomplishment, ano ang proof of accomplishment at ano yung mga documentation. Hindi naman po pwede na hindi transparent din no sa paggastos. At syempre, questionable na mismo yung bilis kung paano ito maubos. Kaya hindi pa rin ito sapat no na batayan para sabihing okay na no yung paggastos dito. Yes, and gusto naming malaman if ever na itong napakalaking confidential fund ni Vice President Sara Duterte, meron po ba sanang dapat paglaanan ito sa ating Department of Education knowing alam natin na open yung ating Department of Education na may kakulangan ng classroom, yung ating Oo, tama. yung ating mga estudyante, yung ibang schools, I'm sure merong shifting, may AM and PM classes dahil dito sa kakulangan ng classroom na sana dito inilagay yung pondo ng confidential fund. Para sa inyo, meron pa bang ibang mga proyekto para sa ating mga estudyante at syempre para din sa inyong mga guro na sana mas nakatulong itong confidential fund? Yes, tama ka dyan. No? Maraming mga kailangan ngayon. No? Halimbawa, yung kulang natin na 166,000 na classroom, sana no, yung bahagi niyan ay nakapagpatayo ng classroom o di naman kaya, yung laptop no, na questionable din, na nauwi lang dun sa isang warehouse, na ipamigay sana doon sa ating mga guro. Yung feeding program na questionable rin no ay sana ay nakaabot doon sa kumakalam na sikmura ng ating mga estudyante. Kaya rin importante yung pagtutok dito ng ating mga teachers kahit kami sa bahagi ng Alliance of Concerned Teachers kasi kung meron talagang mapatunayang questionable, napatunayang may naglustay ng pera ng taong bayan, dapat po ay mapanagot kasi yung bawat sentimo po na yan ay sentimong pinaghirapan ng mga manggagawa ng mamamayang Pilipino at ang bawat sentimong binabayad din natin sa ating buwis ay dapat na bumabalik bilang serbisyo para sa mamamayan. At yung serbisyo na yan ng edukasyon, importante yan doon sa ating mga estudyante na tingin natin ay marami ang napagkakaitan ng serbisyo ng edukasyon sa bansa natin.
Yes, and especially itong mga paaralan na nasa liblib na mga lugar na whether we like it or not, yung access nila sa education, unlike dito sa atin, medyo limited talaga. Yung mga libro, yung mga guro, alam natin, yung mga kagaya mong guro, grabe yung sakripisyo para maturuan yung iba nating mga estudyante. Pero ma'am, para sa inyo, dito sa 2027 na national deliberation, dapat pa bang magkaroon ng confidential fund yung Department of Education? Malinaw po yung tindig ng Alliance of Concerned Teachers. Gusto natin i-abolish ang anumang forma ng confidential and intelligence fund. No? Kasi sa matagal na panahon na nariyan yan, di naman nating napatunayang nakatulong yan sa problema ng taong bayan. Ang problema ngayon sa mga budgets natin, even this 2027 national budget, nasilip natin ng konti. Ang pinaglaanan na naman ng pondo ng ating gobyerno ay nasa tatlong item, no? Una dyan, yung utang panlabas. Pangalawa, ito na namang mga infrastructures and flood control project. At syempre, yung pangatlo, yung military. Kasama na dyan yung intelligence fund. And the rest, education, health, at iba pang mga public service ay budget cuts ang inabot, no? Kahit yung DepEd meron din siyang budget cuts na inabot ngayong 2027. Kaya napaka-importante po, no, na tanggalin yung sa tingin natin ay hindi naman pinaka-importanteng mga items at nagiging dahilan pa o venue para makalusot, no, yung mga forma ng pandarambong at pagnanakaw dun sa pera ng taong bayan. Kung paano yung ginawa natin sa pork barrel nung nagkaroon ng million people march, no, sa Luneta noon, at yung iba pang mga serye ng pagkilos para mapanagot ang lahat ng sangkot. Kasama po dyan yung ating mga teachers na dapat ay kasama nga sa laban ng mamamayan para mapanagot talaga natin yung mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya kami, kung sa usapin nga ng confidential intelligence fund, dapat talaga wala yan doon sa line item ng ating budget. Yes, and gusto na nating malaman sa ngayon, ma'am, bilang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, ano po ba yung pinakamalaking problema na dapat tutukan ng Department of Education? Nasabi natin paglaanan dapat nitong malaking pondo upang mas makatulong dito sa pag-improve ng ating pagtuturo. Naku, Bumbo Saira, no? Napakatindi po ng krisis na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Unang-una dyan, classroom. 166,000 classroom ang kulang natin. Tapos 51,000 dyan ay 50 years nang nakatayo. Hindi na aabot for the next years. Ibig kong sabihin, 2028, meron nang hindi na magagamit dyan. Ibig sabihin, gearing to 250,000 na tayo sa kulang natin na classroom. So napakalaking epekto yan, no, sa ating mga estudyante kasi ang epekto niyan, clog na naman, overcrowding na naman ng classroom kaya hindi natututo yung ating mga estudyante. Pangalawa, yung kakulangan po natin doon sa teaching and education personnel. Sa ngayon po, yung trabaho ng ating mga non-teaching personnel, ginagampanan din ng mga teacher kaya talagang hindi po kami magkanda-ugaga, no, doon sa mga trabaho. Ultimo, paggagwardya, pagkukumpuni, o kaya naman ay pagpupurga, ginagawa pa yan ng ating mga teachers. Libro, no? Isa rin to, no? Ngayon po, talagang tinitignan natin for the past decades, wala pong libro na binibigay doon sa ating mga estudyante. Paano po matututo magbasa yung ating mga estudyante kung wala pong textbook na binibigay doon sa kanila? Hindi na po tayo nagtaka nung merong 87% among our grade 11 students ay hindi po talaga independent reader. Kasi hirap na hirap po kaming kumuha, even learning materials, ang binibigay sa amin soft copy. Hindi po mga textbook talaga na maigi sanang magamit ngayon no, na may suspension, may mababasa sila. At syempre, yung usapin po ng salary ng mga teachers natin kasi napag-iwanan po ang sahod ng mga guro, overwork na nga, hindi pa po makaagapay sa pang-araw-araw yung kanilang sahod. Kaya itinatambol po namin yung aming panawagan para sa 50K na entry level para sa ating mga guro, pampubliko man o pribado. Yes, and syempre, nakikita din natin yan dahil yung mga classroom, yung mga, I mean yung mga estudyante, kada taon
dumaragdag dahil merong nag-grade 1, nagki-kinder, and yung ibang mga estudyante tumataas din yung grade level, pero yung mga classroom natin hindi na dadagdagan, yung nakakalungkot pa, medyo nababawasan kada taon din. Sa mga susunod na linggo, kung haharap itong former disbursing officer ng Office of the Vice President at Department of Education, posible po ba na syempre mas mapabigat pa itong articles of impeachment ng misuse of confidential fund kung magkakaroon ng masasabi nating laglagan? Kung meron ba talagang irregularidad sa paggamit ni Vice President Sara Duterte na hindi akma yung mga programa o proyektong kanyang pinagastusan dito sa confidential fund. Yes, opo, no? Talagang mainit-init yung mga susunod po na araw para sa ating impeachment trial at talagang nakatutok ho kami dyan. Kasi yun nga po, tulad po ng binanggit ninyo, ang gusto din nating makita yung payola doon sa mga DepEd officials na initially isang USEC po, di ba, yung lumabas doon sa Blue Ribbon Committee. At gusto natin na isa rin yan sa mga magpatibay, no? Para talagang pag-aralan din natin sa mga susunod na panahon yung totally pagtatanggal na nitong confidential fund at syempre yung accountability doon sa mga opisyal natin, kahit nasa mataas ka pa, pangalawa sa pinakamataas na posisyon or maging pangulo ka man, no, ay dapat na meron pa rin talagang pagpapanagot or accountability. Kasi kami talaga, Bombo Saira, importante itong aral no, para sa aming mga teachers na nagtuturo din ng leksyon sa aming mga estudyante. Kasi dito sa bansa natin, pag may culture of impunity, walang napapanagot. Yung culture na yan, napapasa yan sa mga estudyante natin Sa tingin din natin, yan ang dahilan bakit merong series of bullying, merong culture of violence sa mga schools, no? Kasi yung mga matatanda ang nagtuturo sa kanila ng mas magagandang asal at sila bilang mga model, no, in their positions, ay dapat na magsilbing aral din dun sa ating mga estudyante. Yes, and sa part po ng Alliance of Concerned Teachers, naniniwala po ba kayo na dahil dito sa Article 1 sa misuse of confidential fund ni Vice President Sara Duterte, dahil isa rin itong forma ng betrayal of public trust, mai-impeach si Vice President Sara Duterte? Based po dun sa mga evidences, no, nakikita talaga natin na merong matibay na batayan, no, yung prosekusyon, batay din dun sa mga naunang mga trials, no, sa Kongreso, para talaga i-convict, no, si VP Sara Duterte. Pero kung ano man, ipinauubaya natin yan, no, sa taong bayan din, no, sa paghuhusga. Kasi ang sabi nga nung marami, mahaba, no, yung proseso ng impeachment, pero kailangan talaga natin itong pagdaanan para talaga mapatunayan natin, no, yung mga opisyales na ano ba ang kanilang mga ginagawa, no, sa pera ng taong bayan na ipinaubaya po sa kanila. And bilang teacher, naniniwala po ako na dapat may tindig din yung mga teachers, hindi po kami maging basta neutral lang, kundi makibahagi at makisangkot bilang malaking aral ito ng kasaysayan natin. Yes, and dito sa nagpapatuloy na trial, meron po ba kayong mga isinasagawang mga aktibidad upang syempre patuloy pa rin ipanawagan na dapat may accountability, may transparency sa paggamit ng pondo ng gobyerno? Ayan, meron po kaming bantay impeachment din sa bahagi ng mga teachers. Tumatanaw din po kami na maging audience sa susunod na mga araw for impeachment trial. At sa mga teachers din, meron kaming mga discussions. At syempre, ipapatampok po natin ito doon sa paparating na celebration ng National Teachers Month. Kasama po sa aming panawagan ay yung usapin ng pagpapanagot at yung accountability nga po, no, doon sa ating mga opisyales. Kaya makakaasa po yung ating mamamayan na yung ating mga teachers ay titindig po sa issue po na ito. Yes, and yun nga po, September to October is National Teachers Month. Sana yun nga, mabigyan din ng pagkakataon na marinig yung boses ng ating mga guro sa kanilang panawagan, dahil syempre hindi lang naman umiikot sa apat na kanto ng classroom yung inyong buhay, even na sa bahay kayo, yung iniisip nyo hati sa family and sa inyong mga estudyante. Lastly, baka meron kayong mensahe sa lahat ng guro na nakikinig po sa ating ngayon at syempre sa mga estudyante sa
I know na alam na nila yung nakikita na nila sa ngayon kung saan ba napupunta yung pondo na dapat para sa Department of Education, dapat para sa mga libro na binabasa nila, sa mga textbook, sa mga laptop at ilan pang mga masasabi nating mga pangangailangan ng ating mga estudyante at mga guro. Yan, sa ating pong mga teachers, mga estudyante at syempre sa mga mamamayang Pilipino, nagpapatuloy po yung ating laban sa Alliance of Concerned Teachers na lahat ng sangkot ay dapat managot at hindi pwedeng may pondo sa korupsyon pero wala po sa edukasyon at sa salary increase ng ating mga guro. Kaya tuloy po tayong tututok para ipatampok din yung panawagan natin para sa 6% ng GDP ay ilaan doon sa National Budget in Education at syempre yung panawagan natin para sa 50,000 na entry level para dun sa ating mga guro sa lahat ng antas, man publiko man o pribado. Tuloy po yung ating laban. Okay, with your time and information, ma'am, I hope someday na hindi na sa bulsa ng ating mga guro manggagaling yung ilang mga necessity and saludo po kami sa lahat ng mga guro. Siyempre, dahil naging estudyante din po kami, alam namin yung hirap ng ating mga teacher ngayon na meron pang ilang mga nangyayaring mga karahasan sa loob mismo ng mga paaralan na siyempre dagdag din sa pasanin ng ating mga guro. I hope na makapanayan po ulit namin kayo habang nagpapatuloy itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte regarding sa Article 1, misuse of confidential fund, and sana makapagbigay pa kayo ng dagdag pa na kaalaman. Maraming salamat po at magandang gabi po ulit. Salamat din po. Ingat din po kayo. Amat yan mga kabombo, si Ma'am Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers mga kabombo. So ila din nga ginapanawagan, ginasinggitan nga tani gamiton ang sa husto ang pondo sang gobyerno nga dapat sa mga estudyante, especially sa Department of Education nga sa subong nagabatsyag sang tuman nga krisis, especially sa mga classroom nga madamo sang backlog nga mga classroom. Syempre mga estudyante nato nagadamo, pero ang aton sa mga classroom wala sang may hamat mo na ginapatindog kag syempre padayon ang ining paghina man sa pundasyon sa iba naton nga mga classroom. Kaya di panawagan nga tani kung may aragin man, kung mapamatud-an nga may irregularidad sa paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte sang ini ang Secretary sa Department of Education, di tani mangin accountable siya, mapanabat sa sining nasambit man nga irregularidad o kung hindi gusto nga paggamit sa nga pondo sa nga gobyerno. Oras 23 minutos sa kadiga sa alas 8 sa gabi mga kabomong ibang panatong nga balita at ang panumbalikan. Maghahaboy na kita sa pila ka mga pahanumdom. Kindly stand by. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Ang disiplina nagakahulugan sang pagpugong sa kaugalingon para sa mas maayo nga resulta. Wala ini ginapuwersa, ginapili ini sang tawo nga nagahandom sang kauswagan sa pagsunod sa mga layi, sa pagrespeto sa oras, kag sa pag-atipan sang palibot. Makita ang disiplina bilang ehemplo sang responsable nga pangabuhi. Ang disiplina hindi lang para sa kaugalingon, kundi para sa kaayuan sang tanan. Kung may disiplina, may direksyon. Kag kung may direksyon, may kauswagan. Pahanumdom, nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Nalipay gid ako kay nabaton ko na ang ako nadagan nga papremyo. Ako si Mary Joy Romano sang Barangay Agbanban, Panay Capiz. Nagaedad
45. Ang maswerte nga nagdaog sang 500 pesos cash bilang special winner sa ginhiwat nga weekly draw sang Swerte sa Palengke 2026 promo. Ari isipon ko ang nabaton ko nga cash. 100 pesos